Live na Shockwave SWA 1.5. May nagawa ako ganito. Parang, alam ko, pangalawang SWA ko pa lang to eh. Pero nakagawa na ako ng SWA na 4,000. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na taga Mapulang Lupa, Valenzuela. Okay, shoutout and then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ang issue nito, nung una daw pa, wala yung tunog. Umiinit. Basta marami siyang sinasabi na issue tungkol dito, tapos hanggang sa natuluyan daw kaya ito binuksan ko na agad. Tayo pa naka-virgin dito, tayo nakauna. Ngayon binuksan ko na agad para masilip na natin agad, di ba? Ngayon tingnan nyo ano mangyari. Okay, nag-trigger ayan. Ngayon wala, naka-normal naman siya, wala siyang hindi naka-protect, hindi rin naman naka-clip. Pero magsukat tayo ng biasing niya, siyempre. Okay, dito. Ay, ito walang bias dito. Wala. Dito naman. Naka-tester natin. Okay, dito, ulitin natin. Meron dito. Baliktad lang. Balistad. Balistad. Okay, dito. Meron siya, 0.25. Okay, 0.25. Ulitin natin dito. Wala talaga. Wala talagang bias dito. Okay, ito. Walang bias. Ito may bias. Ngayon, ito, subukan natin kung kakayanin natin, di ba? Pag hindi kaya, pwede naman umayaw eh. Pag nagawa natin, upload natin yung video. Pag hindi nagawa, hindi natin i-upload yung video. Okay, sige, subukan natin. Bali, ang gagawin natin, baklasin natin ito. Baklasin natin yung supply dito. Baklasin natin yung supply ng channel 2. Tapos ito, testing muna natin kung may audio siya or wala. Okay? Testing muna natin ito. Pagganahin muna natin. Kapag gumana ito, at least, ito lang talaga yung gagawin natin. Okay? Baklasin ko muna. Mahirap pag one-man game kasi medyo malalaking kable niyan. Nahang ko na yung channel 2. Ito, nahang na yung supply. Kailangan ihang nyo dalawa. Ayan, nakahang na yung dalawa. Naiwan yung channel 1. Ngayon, natin. Yung laptop natin gumagana. Okay, ayusin natin. Okay, gumagana yan. Tapos may speaker na nakakabit. Okay, meron. Lagyan natin ng control. Merong audio ito. Okay, meron. Goods yung channel 1. Channel 2 ang problemahin natin. Ngayon, baklasin ko ito. Tapos, diretso pasada tayo sa may sa may troubleshooting niya. Natanggal ko na yung channel 2. Ngayon, ang pagto-troubleshoot ko dito ay unang-una kong ginagawa. Tulad yan, malamang pumutok yung fuse nito. Malamang to. Unang-unang gagawin mo dyan ay check mo ito. Siyempre, sa may fuse muna. Fuse. Okay, ito, working nito. Ceramic fuse ito, working. Ayan. Tapos ito sa taas. Okay, open. Ito, open to. Okay, open. Kapag na-open yan, may problema. May problema yan. Ngayon, ang pangalawang i-check mo or i-test mo is itong fast recovery diode. Ito and then ito. Yan, alamin mo kung may shorted. Okay, i-reverse natin agad para alaman natin kung short or hindi. Ito naka-reverse Yan nyo. Okay, ito short to. Ito sa may kabila. Wala, goods ito. Goods dito na side. Okay, goods dito. Ito may shorted. May shorted siya. Ngayon, alamin mo ngayon yan. Ang diskarte ulit dyan, baklasin mo ito. Baklasin mo tong bloke. Yan, baklasin mo tong mga bloke na to, puti na yan. Baklasin yan para ma-check mo pa isa-isa yung mga output. Okay, yung output na ginamit dyan ay NJW. Ngayon, pag nabaklas mo na yan, siyempre, i-check mo, output na NJW, para malaman mo kung ilang piraso yung sira. Sa pamamagitan yan, na pag-angat ng mga bloke na yan, hindi mo na kailangang baklasin lahat ng output. Ngayon, pag naangat mo na yan, mag-check mo na pa isa-isa, mas madali siya, di ba? Ngayon, kung saan lang yung sira, yun lang babaklasin mo. Tapos, pag magkumpiyansa dyan
Wag kang magkumpiyansa dyan. O yun, nakita mo na yung sira. Siyempre, dako ka dito sa may MOSFET ulit. Dito sa stepper. Mamaya may shorted din dito. Di ba? Taka ka, bakit? Natanggal mo na yung sira dyan eh. Pagkabit mo, pumuputok pa rin. O, ito, short to. Ito, ayan. Short ito, MOSFET to. Ay, hindi. Tingnan natin. Baka mamaya diode dyan eh. Kasi, ay, diode pala yan. O, tama. Hindi. Short talaga yan. Kasi diode yan eh. Kailangan yung MOSFET lang. Dito yung side. Ilan yung MOSFET niya? Okay, 4 na piraso yung MOSFET na ginamit pala. Check natin. Mukhang goods naman. Check natin lahat. Okay. Mukhang goods naman yung MOSFET. Okay. Okay, mukhang goods naman. Ito MOSFET. Okay, nagkamali na naman ako. Diode dito eh. dalawang pares pala yung diode niya. Diode dito, tapos dito is MOSFET. Okay, wala tayong makitang sira pa sa may stepper niya. O ngayon, baklasin natin or iangat natin. Iangat lang, huwag mong baklasin buo. Iangat mo lang itong kabilang side lang ng paan ng 0.25 na 5 watts. Okay? Naangat ko na yung mga bloke. And then ito guys angat nyo rin itong yung fast recovery diode para sigurado, para ma-check nyo na rin kung buo siya or hindi, kasi minsan nasisira din yan. Okay, naangat na natin yan. Ngayon, check natin pa isa-isa. Okay? Para malaman natin kung ilan piraso yung nadali. Ngayon, yan, para mas makita. NGW, mukhang wala tayong stock ngayon ng NGW Okay. Ito. Goods ito, drive ito eh. Drive ito. Dalawa yung drive niya. Ito, output na to. Goods. Ito, goods. Ito, goods ito. Ito, short. Ito, shorted to. Ito sa tapat ng diode. Sa tapat mismo ng diode. Okay? Goods. Okay, goods ito. Okay, goods din ito. Itong panghuli. Okay, goods din. Mali, nadali itong isa. Itong sa tapat ng fast recovery diode natin. Tapos ito, tingnan natin kung may shorted pa rin or wala. Okay, goods Goods yung diode natin. Kasi hindi siya short. Baklasin natin to. Ngayon, baklasin natin tong output na yan. Value niya is 0302. Sana may stock tayo. Pag wala, takbo tayo ng Quiapo nito. Minsan kasi madalang mas marami kasi 5200 na stock ako kaysa NGW kasi mas madalang yung NGW na tanggap ko eh. Puro 5200 yung gamit. Okay, angat natin to. Kalasin ko muna to. Tapos balik natin yung mga bloke. Okay, balik natin yan. Tinanggal ko na yung isang transistor NGW0302. Pambira, mukhang wala tayong 0302. May nakita ko po mukhang 0281 lang natira doon Okay, ngayon check natin yung diode tingnan natin kung shorted pa. Okay, wala na siya reverse natin. Wala na. Ibig sabihin, dali yung isa. Tapos, request sa atin, fixed bias. Sige, try kong i-fix bias to. Tingnan natin kung ano magiging klabasan nito. Pero sa ngayon, tapos testing muna natin. Tingnan natin kung magiging good siya or magiging good siya. Di ba? Ang gulo. Okay. Check ko na yung ito yung wala pang output. Tapos yung fuse pinalitan natin. 20 ampere na ceramic ito. Pinalit natin is glass fuse. Yan glass fuse yan. Okay lang. Pares lang naman yan. Ngayon, tingnan natin kung may shorted pa or ano mangyari. Okay, nawala yung shorted Normal. Okay, nag-trigger parehas. Naka-normal mode siya. Tingnan natin kung ano magiging bias naman ito Okay, lagay natin dito. Tapos okay, 2.5 natin kung ano ang bias niya. Ito ngayon meron na nasa 0.25, kulang-kulang 0.25. Mababa lang bias nito.
Or sadyang binabaan nila. Oh? Nasa 0.25. Tama lang naman, medyo mababa na nga to eh. Ayun oh, parehas na parehas oh. Ibig sabihin, normal na. Okay, try nga natin lagyan ng audio. Pwede naman yan, kahit isang piraso na kulang, gagana pa rin naman yan. Okay, lagyan ko ng... Kasi may input naman to. Kaya natin sa ilalim yung isang input. Ay, hindi, dalawa pala, naka-stereo yung kabit ko eh. Ngayon, yung speaker na lang, lipat ko sa ilalim. Tatay sa ilalim. Okay, ayan. Ilagay na natin yung speaker. Natin kung may audio siya. Kuminto na may laptop natin eh. Okay, naka-play na. Yun oh, may audio na siya oh. Puti, isa lang. Okay, goods. Goods na. Ngayon, tap ako ng isang NGW na 0302. Palitan natin yan. Tapos i-fix bias natin. Kasi request ni Bossing dito, alam nyo naman. Take note kaysa, hindi ako may gusto nito na i-fix bias. Sila ang may gusto nito. Kaya pag dinala nila rito, ang laging nilang request is i-fix bias agad. Okay? Try natin, try natin. Nangahoy muna tayo. Ayan, dinagdag natin. Siganan lang ito. Pumunot lang muna tayo sa ibang amplifier. Ayan. NGW0302. Original yan ha. Kahit chicken na yan, pero original yan. Ngayon, isa pang request sa atin ay i-fix bias. Okay. Ngayon, ang value dito ay 302. Makikita ba? Makikita? Okay. Yan, 302. Meaning, 3K. 3K siya. 302. Ngayon, i-fix natin. Try natin i-fix kung kaya. Papalabas natin na bias dito ay nasa 0.25 lang. 0.25 lang. Mababa yung bias nito eh. Sige, try natin. Ngayon, hindi na natin kuwan yan. Hindi na natin mabaklasin yung buong board. Dating gawi tayo, oh. Ito lang diskarte dyan, oh. Diba? Oh, putulin natin to, oh. Ayaw, ah. Natigas, ah. Oh, yan. Ganyan lang ako magkuhan, oh. Trabahong tamad, oh. Ang nakalagay na value sa may kuhan sa board is 3K. Pero hindi natin isasagad dyan. Mga 2.7 na lagay natin. Okay, mga 2.7 try natin. Nag-fix bias na tayo. Ito to. Yan, 2.7 to ha. Yan, 2.7K. Okay, balik natin. Tapos testing natin. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan nito. Tataas ba yung bias? Bababa ba? Okay. Okay, balik ko yung supply. Tapos dito. Okay, naibalik na ito dito. Naibalik na rin yung mga kabli dito. Plug in natin. Natin kung ano mangyari. Handa ko lang itong tester natin agad. Okay. Range yun ng 2.5. Okay, 2.5 volts DC. Natin. Ka-normal. Okay, nag-normal mode na siya. Naka-trigger na yung dalawang relay. Ngayon, sukatan natin ng biasing. Mataas. Taas siya, oh. Pero normal sana na bias yan. Kaso mababa yung kan. Binabaan yung bias nito eh. Para hindi siguro uminit. Kasi stock niya, oh, nasa 0.24 lang. 0.25 sana, maganda. Oh. Dito tumaas tayo. Ibig sabihin, baba natin pa. Lumagpas tayo. 2.7 mga. Uy, 3K mo yan. Try nga natin ng 3K. Try natin sa 3K. Bali, ito yung dinagdag natin. Hindi tayo nagsaktong 3K. Sumubok muna ako ng 1.8 tapos 1K. 1K tapos 1.8 equals 2.8 yan. Try muna natin kung bababa lang siya ng konti. Okay. Baka mamaya sinagad natin ng 3K, baka sobrang baba naman. Okay, balik ko yung board. Baliktad pala yung one. Baliktad yung bias natin. Sinubukan ko na eh. Pakita ko sa inyo. Pag tumataas yung value, tumataas din yung bias. Lalo siyang tumaas.
Okay? Pakita ko na lang sa inyo. Lalo siyang tumaas eh. Oh. Nag 0.4 na siya. Hindi pwede yan. Ibig sabihin, kailangan ibaba. Yung mga 2.7 pala kanina, dapat mga nasa 2.4, 2.5 lang yun. Para bumaba pa siya. Siya, lalong tumaas. Ganon ang diskarte guys kapag nagwang kayo, nag-fix bias or nagka-calibrate kayo. Malalaman mo yan, subok ka ng mababa, mataas, mababa, mataas para malaman mo kung tumataas pa siya or bumababa yung bias. Okay? 0.4 yun gamit natin. Dalawang 1.2 yan. Okay, dalawang 1.2. Wala kasi tayong eksaktong 2.4 eh. Kaya ginawa natin, nag-series tayo. 1.2, 1.2 equals 2.4 yan. Okay? Ngayon, tingnan natin kung ano magiging bias nito. Kung natin. Kasi kanina, nung tinasa natin, tumaas din yung bias niya eh. Kaya yung pag-adjust ng bias, meron kasing design na kapag tinasan mo, tumataas din yung bias. Kapag binabaan mo, bumababa rin yung bias. Depende sa design ng isang amplifier. Okay, ngayon, sana bumaba na. Okay, ayun Sapul Ito yung stock niya Ito yung stock. Pares na parehas Diba? Walang kinaiba. Parang sinukat lang. Parang sinukat lang. Okay, ayun na yun. Nadali natin. Hindi siya umobra sa may 2.7. Yung 2.7 kanina, okay na yun kasi nasa 0.3 siya. Kaso nga lang, baka yung design nito umiinit, di ba? Kaya binalik natin sa stock. Binalik natin sa stock niya na bias. Nasa halos magpo 0.25 lang. Yan, 2.4. Ngayon, hindi naman pwedeng ito lang gagalawin natin. Kailangan, sabay na natin to. Okay, fix na rin natin to. Okay? Bilisan na lang ito. Total, ito lang naman ang papalitan natin. Ayun na, 1.2 din. 1.2, dalawang 1.2. Anong proseso dito? Same lang din ginawa natin dito. Kaso lang, hindi na natin binaklas to. Kinater na lang natin to. Kinater lang natin. Hindi ko na nga binaklas yung mga kable. Okay, balik natin to. Tapos sabay, linis na lang kasi medyo malikabok na rin. Tapos sabay testing ulit, audio testing bago tayo mag-outro. Ito, binalik na natin yung board. Okay. Kulang na lang dito is compressor ko. Okay, yung speaker, nilagyan natin dalawang speaker na yan. Yan, tapos dalawang input. Naka 220 tayo. Naka 220 Itong kable na to. Wala tayo sa may bulb. Okay. Ngayon, on natin. Bala ka dyan. Tingin ko na overload dito. Kasi sabi ni Bossing parang 1.8 yata na speaker ang dinadrive nito. Halos nasa 1k watts na siguro ito eh. Kung ako titingin parang nasa 1k watts. 1 to 1k, mga ganun lang to. Okay? Ayun Naka-fix bias na to Ito yung channel to yung nirepair natin. Okay, baka makapirate pa tayo. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ideya ulit tayo sa mga kapwa natin technician na kung sakaling baka may encounter nila, di ba? Yung ganito klaseng brand or ganito klaseng amplifier. Yan, kung walang audio, maaaring sira yung output, MOSFET, or ano pa man dyan na mga parts. And then, kung paano i-fix bias. Yan yung value na ginamit ko. Okay? Ayun, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito, baka pwede naman makahingi ng isang subscribe mo dyan. Ikaw. Ikaw na mismo nanonood ngayon. Baka pwedeng makahingi ng isang subscribe mo dyan And then, syempre, may makita kang bell button yan sa gilid. Pinutin mo para manonotify ka kapag meron akong upload na video. Nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses sa isang araw. Okay? Maraming salamat and then salute sa inyo.